malinis na kahit na ulan pa rin, pero good morning, araw ng Sabado. Ito mga kayo, tugtong na lang to sa unang vlog natin. Share ko lang sa inyo mga kayo. Umuwi ako kahapon, ay kagabi, dahil kinabahan ako mga kayo, gawa ng yung may nagwa-warning dito sa multicab ko. Di ko alam kung ano yun, kasi gabi pa naman. Mahirap yung abutin ka ng aberya sa daan tapos gabi na. Tapos kasama pa si Mrs. Ang lakas pa ng ulan. Hindi pwede. Kaya kinabahan ako, kaya nagdesisyon na akong umuwi. Sabi ko, uwi na lang tayo. Si Mrs. ayaw pa. Kasi madami pang pasahero. Saka konti lang na biyahe gawa ng lakas ng ulan. Ayaw pa ni Mrs. umuwi. Sabi niya, dami pang pasahero. Yun nga. Nag-alala naman ako dahil may nag-warning dito sa dashboard. May umilaw dito sa dashboard. Hindi ko man alam yun. Buti may nakapagsabi sa akin. Ang nagsabi sa akin yung tropa naming mekaniko na si Dondon. Shout out sa'yo, Don. Salamat. Ikaw, siya po ang nagsabi sa akin na ganun lang pala yun. Kaya kaso nakauwi na ako. Yan. Kaya ginawa ko na ngayon. Salamat naman kung okay na. Pero ito nalagyan ko na, pero kaya naglagay ako agad ng brake fluid. Ngayon baka makalimutan ko pa biglang aalis. Naglagay na ako agad. Sinalinan ko na ng brake fluid. Kasi ang nangyaring ganun nga, umilaw yung dito sa handbrake mga kayoy. Yung handbrake ko hindi na namamatay yung ilaw. Kasi pag itinaas mo yung handbrake, kasi may handbrake pa naman, nagana pa naman yung handbrake natin. Pag tinaas ko yung yung handbrake ko, tinaas ko itong ganun, diba? Pag tinaas kong ganun, umiilaw, may ilaw pa yun Tapos pag binaba kong ganun, andun pa rin yung ilaw, hindi na siya namamatay. Sabi ko, ba't ba ganun? Iniisip ko naman, mamaya naka-handbrake na lang siya, tumatakbo ako, naka-permis ng handbrake, masisira yun. Kaya ang ginawa ko nagdesisyon na akong umuwi. Sabi ko, uwi na lang tayo. Sabi ko sa misis ko, uwi na lang tayo. Delikado to.
kumbaga na nagpahiwatig, kaya umuwi kami. Init. Tapos nung nakauwi na kami, yun nga, naalala ko yung sinabi ni Dundun sa akin na tingnan mo yung ano, lagayan ng brake fluid. Ang lagay ng brake fluid nito mga kayo ay dun sa harap. Bubuksan mo yung hood dun sa harap, alagyan mo ng brake fluid. Kaya ito nilagyan ko. Ito titesting ko kung nailaw pa rin ba siya. Kaya ito mga kayo paanda rin natin para malaman natin, kasi hindi naman makikita. Ito mga kayo, bibidyo ko saglit lang. Ito mga kayo, nakaano na siya. Ito na, nalagyan ko na ng brake fluid doon sa may harap, doon sa may halabas, sa harap sa hood, kasi may hood to. Ito yung unit natin mga kayo, dashboard natin. Ito, tutor mo na kita ng konti sa loob ng aking multicab. Hindi mas masyadong malinis mga kayo kasi PC. Yan. Dito mga kayo, dito ako kinabahan kagabi. Biglang umilaw dito mga kayo, dito sa may gilid. Kulay pula. Ang unit natin mga kayo ay DE63 K6 engine. Kaya kung alam niyo mga kayo, ano na siya, yung FI tawagin. Kaya ito mga kayo, ang ano niya, ang handbrake niya ay hindi na namatay yung ilaw. Pag binaba ko, naka ano pa rin siya. Kaya testingin natin mga kayo kung ganun pa rin ba siya. Kaya ang gagawin natin, paanda rin natin mga kayo. Okay, ayun nailaw yung mga kayo. O diba, nakita nyo mga kayo, may ilaw. Ano yung mga kayo, sa handbrake yan. Hindi na yan namamatay kagabi. Kaya doon ako kinabahan kung bakit di na siya namamatay. Naka-release na yung handbrake, pero ang ilaw hindi namamatay. Kaya doon ako kinabahan. Sabi ko baka naka-handbrake na lang permis nananakbo, masisira yung preno natin. Mamaya mawalan pa tayo preno kasama pa natin si Mrs. bumibiyahe. Kaya ito, titestingin natin mga kayo, maandar na siya. Medyo maingay yung minor niya mga kayo, di gawa ng yung mga bintana do sa likod ni nagluluwagan, yung mga salamin nag-uumpugan. Siguro katulak-tulak, lumuwag na siya. Kaya may pag nagba-vibrate maingay. Sa unang andar lang naman yung medyo may vibrate kasi siyang konti pag unang andar. Nabuksan natin yung ilaw kaya para makitang-kita. Ayun ano ba yan? Ba't Ayan. Yan mga kayo. 2 bar na lang yung gas natin. Nakalimutan natin magpagas kagabi. Tuwa nang gustong-gusto na natin umuwi. Testingin ko na mga kayo. Tingnan natin kung yung ilaw na yan, yung kulay pula na yan, kung mamamatay siya. Ibababa ko yung handbrake mga kayo tingnan nyo ibababa ko yung handbrake. Sana mamatay siya kasi sinalinan ko ng brake fluid kung talagang tama yung kulang lang brake fluid doon sa may lagayan, hindi sa minimum, hindi nakatama sa minimum ang brake fluid. May ganun pala, hindi
ko maalam yun. Ito mga kayoy, i-release na natin yung handbrake. Ito yung handbrake natin, ito. Ibaba ko to. Kung yung ilaw na yon, kung binaba natin to, kung namatay, tama nga. Sige mga kayoy, tingnan natin. Namatay siya mga kayoy. Wala na yung kulay pula. Tas natin. Ayun na, nagpula na naman kasi tinaas ko yung handbrake. Ibababa ko. Ay okay kaayo. Ayan naman kayo, nakababa na yung handbrake natin. Ayun ang pagtaas sound. Nakataas. May ilaw. Ibababa natin. Yan, nakababa yung handbrake natin. Wala na ilaw. Wow. Thank you Lord. Ay ganun lang pala. Kaya thank you kay Dondon, yung mekaniko doon sa kasamahan namin. Yun po yung mekaniko namin sa Multicab. Bumibiyahe din siya mga kayoy, pero pag may sira siya. Yun po madali naming lapitang mekaniko. Tsaka nadjujok pa. Yeah. Yun ang magandang may kasama ka mekaniko sa biyahe. Kasi may mga pag nasira, mayroon kang mapupuntahan. Hindi ka titirik sa daan na uuwi nang mag-commute. Ayoko pa naman ng ganun na uuwi ako nang hindi ko kasama yung aking sasakyan. Ito mga kayoy, kung may nakakuha kayo ng ideya sa nangyari sa akin, shout out na lang sa inyo lahat. Okay na mga kayoy. Okay. Baba, taas, baba, taas, baba, taas. Wow. Okay na. Wala na yung kaba natin. Ganun pala yun. Ewan ko sa ibang sasakyan mga kayoy kung ganun din. Pag nagkulang ang fluid, may umiilaw sa dashboard. Umiilaw ang handbrake. Di na kahit naka-release na yung handbrake, hindi na namamatay yung ilaw pag kulang sa brake fluid. Mga kayoy, sana maka-fault kayong aral sa akin nang dahil sa experience na dinaso ko kagabi. Shout out sa lahat mga kayoy. Ito. Bye-bye. Abangan nyo lang aking sunod na video. Tapos yung mga followers ko dyan sa abroad, mag-ingat kayo, lalo na dito sa dito sa Pilipinas, mga viewers ko. Thank you, salamat sa panonood. At tsaka lalo na sa mga kamag-anak ko, nami-miss ko na kayo lahat. Isa-isahin ko pa kayo para baka matampuhin ko pa naman itong mga kamag-anak ko. Unang-una kong babatiin, Bergantin family, shout out. So, sunod yung mga kapatid ko, tsaka Dolorito family, sana magkita-kita tayo ulit. Tsaka Lamusti family, Masida family. Thank you sa inyo mga suporta sa panonood ng aking video. Mga kayoy, o sino pa bang hindi ko nabati? Kasi Masida family, ay sino pa ba? Sabihin niyo sa akin, nakalimutan ko na. Ang hirap pala ganito mag-iisip. Lalo na sa Lloren family, ang dami ko palang kamag-anak hindi ko kilala, mga Lloren. Salamat po sa mga pag-subscribe ng aking video. Thank you. Sana magkita-kita tayo. Kahit
ano, hindi, kahit hindi pa naman ngayon, wala pa tayong budget. Kaya, thank you, salamat, walang sawang panonood. Thank you, bye bye.